araw sa ating mga winding. So ito na yung ating wash motor na nirewind natin nakaraan. Ang pinaandar natin ay running windings lang. So ito mga winding, susunod naman natin yung kanyang starting winding. So ito mga winding, nilagyan ko na sila lahat ng wire. So bali apat yung nakalabas. So ito yung pinaandar natin ng running. So ito yung ating starting mga winding. So ito na naman natin ang papaandar natin, itong starting. So nilagyan ko ng tagging yan mga winding. So ngayon mga winding ay lalagyan na natin ito ng power cord. Tapos itong tester natin ay i-ready lang natin to. So para makita nyo na ang magkarugtong ay yung starting at starting lang yung dapat atin nang gagamitin. So matanggal itong aking yung aking test prod. So wait lang. Ayan, tester lang natin mga winding kung ito yung dalawang ito yung magkarugtong ng starting. Ayan. So meron tayong continuity. Ayan 28 ohms, 0.9, 0.5. Ba yung buzzer? Lagyan natin sa buzzer. Mali. Ayan. Ayan, buzzer natin. Ayan. So tingnan natin. Magbabuzzer. Ayan magbabuzzer. So ito yung kasama mga winding, itong dalawa. Yan yung starting natin. Tapos itong running natin mga winding. So natesting na natin to. So itong running naman ang i-testing natin kung siya mag-reverse forward. Tapos itong mga winding ay isi-separate lang natin itong running. So lagyan natin ng tape para hindi sila magdikit, kasi ito yan mga winding, magkakaroon ito ng supply. Kahit umaandar ito, magkakaroon ng supply. So ngayon, ang gagawin natin ito mga winding ay lagyan natin siya ng tester. Tapos i-tape na rin natin para makita natin kung ilan yung kanyang supply na nilalabas nitong running ng wash motor natin. So ayan, ipitin lang natin. Kasi ang papandarin natin mga winding ay itong starting. Ngayon, lagyan lang natin ng tester kung ilan yung supply yung nilalabas niya. Yan. So ilagay lang natin sa DC. Set ko lang sa DC, EC. Ayan, sa EC na tayo, naka-EC tayo mga winding. Yan, EC. Tapos lagyan natin ng tape ito kasi mayroong kuryente yan kahit naka-andar yung ating starting windings. So kung sa mag-testing naman tayo mga winding sa kanyang running winding, ay yung ating starting ay magkakaroon din yan ng supply, magkakaroon din ng voltahe yan. So kailangan paghiwalayin natin itong dalawa na hindi magdikit, kasi magkakaroon yan mga winding ng tawag nito, kuryente. Tapos yung line 1, line 2 natin, line 2 natin ng starting. So ito yung ating paandarin kung good ba yung ating rewind na reverse at forward. So ngayon, so kabitan lang natin ng plug, line 1, line 2. So ganun pa rin gagawin natin mga winding. So iikot natin yan. Tapos titingnan natin yung yung voltahe ng running. So tip lang natin ng ayos para safety purposes natin to mga winding. Ayan. So yan, na-tip na natin yung line 1, line 2 ng running. So yan, iipit lang natin. So ilayo natin ng konti. Tapos ito, abangan natin itong mga winding kung ilan yung nilalabas ng kuryente nitong ito, kita ba? Sa tapita. Kung ilan nilalabas ng voltahe ng running pag ito pinaandaran natin, pag tinesting natin to. So ngayon mga winding ay isasaksak na natin. So wala ko ng extension kasi yung plug ko ay malaki.
ito, nakakuha na tayo ng extension. Tapos saksak ko lang. Tapos dito na lang natin ilagay. Tapos iliban lang natin. Tapos saksak na lang natin ng ready to. So check natin, double check, ikahiwalay ng linya. So yan, yung linya ng line 1, line 2. So pagwali natin yan. Pitin lang natin. Tapos i-switch na natin kung siya ay iikot na ito maka-winding. Yung ating starting. So yan. Ayun. Forward. So meron tayong 156 AC ang nakuha natin maka-winding sa kanyang running. Sa running windings natin. Kasi kahit hindi magka dugtong yung running at saka starting ay meron pa rin nilalabas yan may nilalabas pa rin ng voltahe yan. Tapos ngayon ito maka-winding ay reverse naman natin paikutin. I-reverse muna natin. So abangan natin mga ka-winding ha. So paikutin natin yan. Yan, reverse. So parehas lang mga ka-winding. 156 AC yung ginagamit ng ating running yung running windings. So ayan. So ito mga winding yung ating video ay para lang ito po sa mga nagre-rewind na gusto mag-rewind. So ibig sabihin mga winding yung ating starting winding ay tama yung ating nailagay. So good yan. So tama yung ating rewind na wash motor. So pagkakalagay ng magnetic wire. So ngayon mga winding ay ito naman ay lagyan ng kapasitor. Papanda rin naman natin siya na may kapasitor. So paano ang connection niyan? So madali lang yan mga winding kasi 4 nang nilabas niyan. Ngayon pagdudugtongin natin ngayon yan. So yun mga winding, kuha lang tayo ng kapasitor. So titingnan natin kung ilan naman yung kanyang amperahe na makukuha nitong wash motor natin. So ayan. So kuha lang tayo ng kapasitor mga winding. So ito naman ka-winding, so meron tayong kapasitor na nakuha. So ito mga ka-winding ay 5 UF yung aking gagamitin. So ngayon, alisin naman natin mga ka-winding yung mga connection nito. Yung ating ilagay. So i-off lang natin yung ating tester. Tapos itong line 1, line 2, yun yung alisin natin itong dilaw. Kasi yan. So yan. So ito yung running mga winding. So beginning yan at saka ending ng starting winding. Tapos dito itong kabila. So tanggalin lang natin itong alligator clip na nilagay natin. Ayan. Tapos ngayon, so yan. So ito mga winding iniwan ko yung ending ng starting. Tapos itong running natin, running winding, beginning at saka ending naman to, itong dalawa, yung running at saka yung running windings, beginning at saka ending. So kukunin natin itong beginning ng running, tapos itong ending ng starting, ayan. So yan yung pagsasamahin natin. So yan yung magiging common na siya. So, yun yung magiging common. Ang matitira niyan, yun yung sa kapasitor. So, ayan. Parang malabo yata. Malabo ba? Hindi naman siguro. Parang malabo ah. So, ayan. Balatan ko lang itong winding yung ating. Ayan. So, ito yung ending ng starting. Tapos, ito yung running ang beginning ng running. So, ayan. So, pagsamahin lang natin yan. Ayan. So, yan na yung common. So, ito yung power cord natin. Tapos, itong matitira. Itong yellow at saka orange, yun yung capacitor. Ayan. So, lalagyan na natin yan. So, ayan. Orange, ayan. So itong ending ng ng running ang natitira, tapos itong isang yellow
ito yung start. Ay, start ng ano ng starting winding natin. So yan yung lagyan natin ng kapasitor. Tapos yung line 2 natin. So dito natin lagayan sa beginning ng starting. Ngayon, kung tingnan natin mga ka-winding, banda rin naman natin na ngayon ito kung alin dyan ang reverse at forward. Tapos hindi na natin kailangan ng kamay para siya umikot kasi meron na tayong kapasitor na nilagay na pang start sa kanya. Ayan, so lagyan lang natin ng tape, ipan lang natin, ayan, para sigurado. Tapos ayan, lagyan lang ng tape. So ayan, tapos itong common, ayan, itong common ay lagyan natin ng tape pin para safety na hindi tayo makukuryente. So ngayon, yan mga ka-winding. So ngayon, gagamit tayo ng voltmeter kung ilan yung ampere na masusukat natin itong makukuha. Ilang amperahe. So yan, lagay lang natin sa ano, sa kabilang wire na ano, line sa line 1. So yan, nakasit na tayo. Tapos ngayon, isaksak na natin yung plug. So abangan natin na umikot sa mga winding. Tingnan nyo na lang kung reverse, kung tingnan natin kung reverse or forward. So ayan. So ang umikot siya mga winding, reverse. Reverse ang ikot. So tingnan natin ang pirahe. Mababa lang mga winding, 0.3 ampere. Kaya bababa yung mga winding ay wala pang load. Kasi pag nagkaroon ng load yan at kinabit na sa kanyang basket, doon sa kanyang pinaka-body, ay saka lang tataas yung ating amperahe niyan. So ilan yung magagamit? Mababa. Point ano lang mga winding, 0.3. Kasi wala pang load. So ngayon, ilipat naman natin mga winding itong line 2 natin dito sa kabila, sa running. So lipat natin. Tingnan natin kung siya ay magpo-forward. Yan. So yan naman ang lagyan natin ng tape. Ayan. Tapos dito natin ilipat yung line 2. Ayan. Tape na. So yan. Pwede na natin tipan. Ayan. Dito na natin lagay. Para hindi ano umalas. So ayan, saksak na natin. So forward, tingnan natin kung forward siya. Ayun, nag-forward siya mga winding. So halos pareho lang mga winding, 0.3 ampere. Ayan o. So malakas. Pag ganyan mga winding ay goods na yung ating ni-rewind. At maganda yung ating pagkaka-rewind yan. So ibig sabihin, pag kayo nag-rewind mga winding ng ganyan ay tama po yung ating ni-rewind. So itong mga winding ay para lang po ito sa mga gusto mag-rewind ng wash motor. So ayan, ganyan lang po ang connection yan. So sa mga gusto po malaman nila kung saan yung mga connection yan, so meron naman po akong diagram yan kahit sa dryer at washing. So same ano lang yan sila mga winding, same position. Ang pagkakaiba lang nila ng dryer, ang si dryer iba ang ginagamit ng ano, yung starting at saka running na number size ng magnetic. So ayan mga winding, so hanggang dito na lang ating video. Kung nagustuhan nyo po aking video at meron kayong natutunan kahit kaunti, at baka pwede naman po pa-subscribe at pahit ang notification bell para updated kayo pag may bago tayong video. So ayan mga winding, so God bless all sa atin po mga winding, at okay na yung ating wash motor na ni-rewind, ay ito ay maibalik na natin sa customer. At ayusin ko na rin ang paglagay ng wire connection mga winding, dahil hindi ko pa natahi yan, hindi ko pa tinahi dahil dinidemo ko muna sa mga gusto mag-rewind talaga. So kaya ganyan pa, hindi siya nakatali dahil babarnisan pa natin yan mga winding. So ayan mga winding, hanggang dito na lang ating video. So God bless all po ulit sa ulitin mga winding. So bye bye na po.